Magandang gabi po, Mr. Manolo Pabis at sa lahat ng mga nakikinig sa kanyang himpilan. Ako po si Severino Cabantog na tiga Valenzuela City. Hindi ko aking himpilan nila eh. Ako, taga-walis lang din. Sige po. Okay, sir. Patawan niyo si Don. So ito sir, ano nga po ba yung ibig sabihin nito? Pakipaliwanag po sa amin para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig. O ano po yung acute coronary syndrome, yung mga nararamdaman niyo po bago niyo nakuha itong sakit na to? Ang naramdaman ko po dahil dyan sa sakit na yan, lagi yung nananakit ang likod ko at saka dibdib. Pero nung una, tinitiis ko lang hanggang sa sumapit ang isang araw na kinakailang iras na ako sa ospital dahil talagang masama na pakiramdam ko. At doon nga nilapatan nila ako ng lunas na napatigil ako sa ICU ng 3 araw. Itong huli kong pagkaka-ospital. Okay po. Sige po. 3 beses na yan na na-ospital ako. Okay. So, ito nga po. So, ito po ba yung sa acute coronary syndrome niyo po na congestive heart failure? Magkaisang sakit lang po ba yon? Isa lang ho yun kasi yun yung sabi ho ng doktor lumapot daw ang dugo ko, malapot ang dugo ko, tapos nahihirapan dumaan doon sa ugat, doon sa vessel. Pag nahihirapan dumaan sa ugat, ay namamaga, nagkaroon ng pamamaga kung tawagin nila, interior at saka posterior na pamamaga. Kaya napakasakit sa dibdib. Nakakahinga naman, kaya lang talagang feeling ko talaga parang mamamatay. Ganun po kadelikado yung sakit niya. Talagang sinabi ng mga doktor din na talagang hindi na sasabihin 50-50, any moment pwede nang mamatay. Dahil humina na ang tibok ng puso. Anyway sir, ito pa. Di ba nakalagay sa record nyo na dumaan kayo sa angioplasty, no? So, ano po yung, bakit po kayo dumaan sa angioplasty na yun? Noong 2008 na una akong nagkaroon ng atake, na diagnose doon na may bara yung aking, yung kanang bahagi, yung vessel. Okay po. Kaliwat kanan pala. Kaya lang, yung isa ang pinakang grabe nasa kanan. Kaya inano na kinakailalagyan ako ng stent para bumuka uli yung ugat. Ganun po. 2008 yun. Kaya nung bumalik ako sa cardiologist after 2 weeks, tinanong ko kung nung dinala ako sa kanya kung ako sa hospital po to ha? Sa hospital, okay. Nung dinala ako sa kanya nung una, kung ako ay 50-50. Ang sagot sa akin, hindi ka 50-50, near death ka talaga. Any moment pwede ka mamatay kasi daw yung aking puso sa baba, stuck na. Stuck na Doon, malapit na pala to sa Loyola ng mga time na yon. 2008 yun. 2008. Okay. Pero naka-recover ako noon. Okay. So, eto po. Paano nyo po, andito na tayo kasi nakwento nyo na yung paano nyo po, kilala nyo po ba si Dr. Robby Navarro? Hindi po, wala po, hindi ko po siya kilala. Okay. So, ganito ba, no? Paano nyo po nakilala si Dr. Robby Navarro? Noon pong 2010, nagkaroon ulit ako ng atake at nadala ulit ako sa ospital. Okay. Naka-schedule na ako ng ng bypass. 2010 po ito. 2010, October 2010. Nung panahon na yun, kailangan ko daw ang 10 tao na donor ng dugo. Ganun nga Kasi po. dadaan ako sa kuwan gagamitin ko ang yung walang bayad, yung CSO. Kailangan daw ang dugo. Habang hinihintay yung magdo-donate ng dugo kasi kulang pa ako ng 5, sabi sa akin ng doktor, lumabas ka muna at dito malakas ang infection, baka ma-infection ka. Wala. Nang lumabas ako, yun yung time na na-contact ko yung kaibigan ko na sabing, gusto mo dalhin kita doon sa doktor na matingnan yung mo. Si Dr. Robby Navarro po? Hindi ko alam na si Dr. Navarro na yon. Okay. Dinala niya ako dyan sa Sio Bolivar kay Dr. Navarro.
At narinig ko nga doon sa lecture nila yung tungkol nga doon sa gamot nila. Okay. Nung mabalitaan ko yung gamot na yon, sabi ko, sige, ito na. Inano ko na yun. Mhm. Yung gamot niyang RCB, Mhm. tapos kinakailangan kumain ako ng karne na ang kinakain ni Damo. Tapos kumari ang luto ay yung magsabaw, yung mga nilaga. Tapos yung itlog ng itik, yung honey, tapos yung gatas. Nasabi niyo po yung RCB, nabigyan po kayo ni Dr. Robin Navarro. Oo, yung initial na patikim niya sa akin noon nung naandun, kasi nung dinala ako doon, bali ano ako pasyente na talagang ano yung may sakit talaga. Aha. Pinainom agad ako noon. Tinimpla nila, may gatas din naman nun, Okay. para masubukan ko. Nung nalasahan niyo po, ano po yung itsura niyo nung nalasahan niyo yung RCB? Doon ako nakalasa ng talagang mas mapait kaysa mga nasubukan kong kumapait ng una. Gusto ba sa inyo yung lasa no? Palibase alam ko makakagaling sa akin. Kaya Masarap na rin. Kaya kayang-kaya kong tiisin ng So nabanggit niyo rin po na may binigyan kayo ni Dr. Robin Navarro ng egg. yung egg, oo. Ilan pong itlog ang pinapakain siya? Ang hatol niya sa akin noon sa sakit ko ay 6 na itlog isang araw. 6. So nabanggit niyo pinakain kayo ng itlog. Paano yung bulalo po? Pinakain din kayo dito? Kumakain din ako ng bulalo. Okay. Ilang beses po sa isang linggo? Pag bumili ako noon, dahil ako lang kumakain, maga, tanghali, hapon, yun ang kinakain ko. Kasi sabi ni Dr. Navarro, yung RCB, katambal niya yung baka. Kasi may enzyme yung yung RCB. Kinakailangan dumami yung enzyme niya sa pamamagitan ng kakainin mong karning baka. So sir, ito, pang last na tanong sa dalawa paano? Pang second to the last. Doon nasa hospital po kayo, nasabihan po ba kayo ng doktor na wag po kayo magsabi ng kung magkano po yung let's say na ihandaan yung amount para sa operasyon nyo for bypass ba yun? Wala pang sinasabi noon kasi ang nila noon, pagalingin muna ako dun sa pagkaka-atake ko. Kasi namagaraw yung aking ugat. Mga 1 buwan daw yun bago mag-heal. Noon. Kaya nung after 8 days akong nasa hospital, lumabas na ako, pero pinagbili na nila akong after a month, magpa 2D echo ulit ako para i-compare doon sa 2D echo ko nung ako'y na unang na hospital sa hospital nila. Okay. So ito, ngayon po si Dr. Robin Navarro po nakikinig po ngayon, pati si Dr. Litz. Meron po kayong mensahe sa kanya para po sa po niya sa muli ako nagpapasalamat kay Dr. Navarro at muli kong nagamit yung gamot niya nitong RCB po. Yung RCB nitong maatake o itong huli, itong patatlo kong atake. Actually, yung pangalawang atake ko, doon ko nagamit yung niya. And then after more than 3 years, wala namang 4. Ang mali ko lang doon, hindi pa niya sinasabing itigil ko na, parang itinigil ko na yung gamot niya. And then kumain na naman ako ng mga bawal. Actually hindi bawal kasi pritong isda, yung mga pinrito sa Kaya ano po yung ginagamit yung mantika? yung mga binibili lang sa tindahan yun ang mura. Yun o, nakaano sa inyo, nag-trigger ulit. Tapos siguro yung nagpupuyat na ulit ako, then Umaabuso na ulit. Akala niyo po magaling na kayo. Akala ko talagang magaling na magaling. Hindi ko sukat akalain na magkakaroon. So, Nitong ang nga sa akin uli ng ospital base do sa 2D echo, either bypass ako o kaya stent. Pero sabi nila bypass ang mas malamang kasi do sa kondisyon ng ko. Kaya pagkalabas ko ng bumalik kayo kay Doc? Pumunta ako doon at makakausapin ko sana siya dahil gawa nga nung bypass. Tama-tama ang lecture niya, how to bypass. Hindi ko na siya kinausap, nakinig na lang ako nung sinasabi niya. Sakto, no? So, naka-recover na naman kayo? Palagi ko naka-recover na naman, pero malalaman ko yan pag ako'y nagpa-angiogram. Pero
napakalaking pagbabago ko na nitong tinake ko uli yung regularly yung ano niya, yung RCB niya, mga gamot niya, then yung bulalo, yung itlog. Kasi after lang ng mga 2 weeks lang, 3 weeks or 3 weeks ganun. Napakalaki ng pagbabago. Dati maglakad lang ako ng konti, masakit na yung puso ko. Then, kahit makapagkwentuhan lang na ganito, masakit. Ganun po Kahit ba? makapagkwentuhan. Pero nitong, makalipas lang ang mga, 3 weeks. Apo. Minsan meron kaming pinuntahan itong asawa ko na namatay. Mm. Hindi, ulitin ko po. Meron po kami pinuntahan na patay. Patay. Kasama niyo ang asawa niyo. Nakapunta sa patay. Pumunta sa patay. Ayun. Nung pauwi na ho kami, malayo yung aming na-parkingan kasi maraming bisita rin yung namatay. Medyo umaambo na. Di nagmamadali na kami maglakad. Sabi niya, huwag kang magmadali. Baka masama sa'yo. Hindi, bilhan mo. Lumalakas yung ambon. Napilitan na kami tumakbo para makaabot agad sa kotse. Hanggang sa sinabi niya, bilisan mo, buksan mo na yung pinto ng kotse para pagdating ko nakabukas na. Tumakbo ako ngayon. Bawal sa inyo yun, di ba? Dahil nga... Bawal, yun ang bili sa akin. Pero pagdating doon sa pinapakit doon, hindi man ako nahapon, hindi man ako humingal, tsaka hindi sumakit. Kaya doon ko na Siguro, Medyo siya. na nga ako kayo. Okay. Sige. Sige. Ayun nga po, nakikinig po si Dr. Robin Navarro ngayon, tsaka si Dr. Alex. Ano po mensahe niyo sa kanya? Salamat po muli sa gamot nyo. Napakalaking bagay. Kasi kaya ako bumalik doon sa inyo ay sabilin sa akin po nung mga doktor na magpa-bypass talaga. Kasi yun daw mga gamot nila ay hindi raw sapat para magbago yung kondisyon ng puso ko. Sinabi yun sa inyo, no, mga doktor? Para yun. Ngayon, kaya nung pumunta ako sa inyo noon, talagang umaasa ako na, at ngayon nararamdaman ko na napakalaki ng pagbabago. Okay, okay. Naramdaman ko na, yung mga dati kong hingal na wala na, nagdadrive nga ako, yung bilang doktor, huwag ako magdadrive. So, mensahe niyo po kay Doc. Salamat po, Doc. Salamat po, Doc. Sana lagi kayo naandyan. Ayun. Kasi, kaya naman ako napapunta sa ospital. Wala naman kayong ospital. Kung meron kayo. Okay, Don. Ayan. Ano masasabi niyo, Don? Ano nyo, kasi in fairness naman sa may tanong ka kanina no? Tinatanong mo yata, ginigis mo kung magkano yung Magagastos yung sa pagpapoper sa bypass daw. alam mo kasi, yung bypass naman hindi ginagawa sa karinderya lang eh. Oo nga, sa hospital. Sa ospital, pag sinabi yung ospital, lalo malaking ospital, mas lumalaki yung ospital. Mas malaki. Mas lumalaki ang gastos doon. Dahil ang mga equipment doon, hanggang maaari bagong ginano nila, di ba? At saka high standard yung mga staff doon. Oo nga. Kung mga ospital, you are being taken care of. Malaki. Malaki yung mga kwarto. Oo nga. Sunod yun. Hindi maganda katwirin yung dito na lang ako talaga mag-hospital ako. Doon ako mamatay. Dahil sa bayan. Ito nawain. Oo nga. Tsaka sa hospital, hindi tumatakot ng doktor-doktoran. Natural naman doon. Kaya nga, hindi rin tumatakot. Basta gamot na pawis ng tren. Yung akin, hindi matakot doon eh. Oo nga doon, sinubukan ko rin ibenta yan eh. Yung PNT. Dinonate ko na nga, ayaw pa rin tanggapin. Oo, meron akong ninutosang magtinda doon na padala ko 2 piraso lang eh. Oo. Dalawa ba sa akin, isa lang binigay niyo? At ligtas ka. Ligtas. 2 piraso lang eh. Hanggang ngayon nakakulong. Oo. Hanap yung tren at nagpuna ng kawis. PNT nga, PNT. Doon, ano? Kawis ng Ng tren. tren. Oo. Di kaya doon kayo nagkakalungin ng mga tren? Dahil dyan? Nawawala na po. Wala akong kailangan doon. Simula kasi doon na nilabas yan eh. Ito. Kasi kung minsan may nadidinig tayo.
gagastos ka sa ospital ng ganitong halaga, ganyan, ganyan. Pero tingnan mo naman, yung facilities, Oo nga, oo nga. tingnan mo naman yung ospital, tingnan mo naman yung standard, diba? Kaya kung minsan ang totoo niyan, hindi rin lang makakaabot yung million mo, hindi rin makakabot sa hospital. Eh, hindi ka na nga magpunta ng hospital. Ito po mga kapuso, sa request po ni Don Manolo, ito po yung clinic ni Dr. Robin Navarro. Ito kung ano nito po ang clear. Wellness and Rejuvenation Center, Lower Ground 20, Cityland Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City. Beside Shangri-La Mall. O, beside doon beside Shangri-La Oh, Mall. meron pa rin. May nabanggit ka rin. Beside ka pa. Ang telephone number po ay, ito po mga kapuso, ito mahalaga. Bago kayo pumunta ron, tumawag muna po kayo rito sa number na to. Ayan. 636-7726 and 636-7727. Ayan po. Mula po linggo hanggang Martes sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. At tuwi pong Miyerkules hanggang Biyernes, matatagpuan niyo po si Dr. Robin Navarro dito sa RNS Building near Nepo Mall and Sony Service Center, Arellano Street, Dagupan City. Ang telephone number po ay 075. Area code po yun. 523-6360. Mula po alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At kung may mga katanungan pa po kayo regarding sa management ni Dr. Robin Navarro na RCB, bisitahin nyo lang po ang kanyang webpage na www.robinbnavarro.com. Lahat po ng mga katanungan nyo, masasagot po ng webpage na yan sa tulong po ni Dr. John Emmanuel Navarro. Hopefully bukas nandito na. O Don, okay na? Ayan. Magandang gabi po, Don Manolo, at sa mga lahat na nakikinig sa inyo. Nung panahon po mayroong pong si Sir ay nakakaramdam ng kanyang mga sakit, ano po, kayo po ba yung nag-alaga sa kanya, yung nag-asikaso sa kanya para dalhin kay Dr. Robin Navarro? Paano? Sa lahat po ng lakad niya, kasama po ako at sinasamahan ko po siya. Sinusuportahan ko kung ano man ang kailangan niya. Bilang asawa ko, ano naging feeling nito sa ganung bagay? Siyempre po, malungkot po. Siyempre, pero panay po ang dasal ko para kung paano po ang malunasan ng sakit niya hanggang may nag-recommenda po na kaibigan na pumunta daw po kami kay Dr. Robin Navarro. Sa totoo lang yung pagkakasakit niya, hindi pa niyo kinakitaan ng pag-ayos naman o baka naman may sinabi sa kanila sa inyo na bumili kayo ng gamot na ganito at para mag-subside yung sakit niya. Baka naman gano'n. Ba't kayo nagdiretso kay Dr. Navarro? Yung una po kasi may mga yung doktor, meron siyang mga reseta. Pero ayaw niyang inumin yun. Nung medyo nakakaramdam siya, iinom siya pero parang hindi na ho pwedeng pakinggan yung gamot. Kaya nung inatake nga po siya, na ICU siya. Tapos nung sinabi niya uli na paglabas ko nito, tatakbo na uli ako kay Dr. Navarro at babalik ako sa kanya. Ganun. Alright. Nabanggit ni Mr. Kabantog. Yun. Tumama rin. Yung nung nagpunta siya, natatna niya nag-lecture si Dr. Navarro. Oo, na-tsempuhan ho namin, maaga ho kami na nag-lecture po tungkol sa mga bypass. How to bypass. Pampaypasin kayo. How to bypass. Kaya para kayo wala. Sinay. Kabantog, salamat po. Maraming salamat din po.